Kaalis pa lang ng amo kong lalaki. Ngayon pa lang ako mag-start maglinis. Late na. Pagkaalis nga ng amo ko ay agad-agad akong pumunta sa kanilang kwarto at sinimulan na ang paglilinis sa kanilang banyo. Ang style ko nga pala sa paglilinis ay inuuna ko pala ang mga toilet nila. Pagkatapos kong malinis ang mga toilet, mapunasan ng mga floor at maligpit lahat ng dapat kong ligpitin at saka naman ako lilipat sa pinaka-bedroom nila. Dito kasi sa toilet ng mga amo ko ay medyo mausisa ang trabaho. Marami akong nililinis at saka kailangan talaga pinupunasan ko ang bawat sulok para hindi ako masita ng amo ko. Dito nga ay napansin ko na merong itim-itim sa kanilang washroom kaya naman naisipan ko itong isprayan ng Clorox. Medyo maselan din kasi ang amo ko sa mga ganitong bagay. Ayaw nila na may nakikitang mold o parang namumuong mga itim-itim sa gilid-gilid ng mga tiles. Pagkatapos ko nga pala itong sprayan ng Clorox ay ibababad ko ito hanggang sa makauwi na ang mga amo ko. Pagka-uwi nila at saka ko lang ito binubuhusan ng tubig para mawala yung amoy ng Sunrox. Habang nakatambay nga pala ang amo kong lalaki kanina dito sa bahay, ay palihim akong naglilinis ng ibang parte ng aming bahay. Alam ko na kasi na kapag tumambay ng umaga dito ang amo kong lalaki, isa lang ang ibig sabihin. Iyon ay magi-stay in ang amo ko. Kaya ang ginagawa ko, palihim akong naglilinis ng paunti-unti. Kapag andito kasi ang amo kong lalaki, automatic alam ko na kung anong gagawin ko. Bawal akong paikot-ikot at linis ng linis kapag andito siya sa bahay. Kaya ang ginagawa ko madalas, kapag nakikita ko siyang abala sa sala, ay lalakad ako papunta sa mga kwarto, sisilipin ko kung ano yung parte na pwede kong linisin, dala-dala ang aking pamunas, ay palihim ako maglilinis ng paunti-unti nang hindi nahahalata ng amo kong lalaki. Ewan ko ba, gusto kasi ng amo kong lalaki ng privacy. Kapag may kausap siya sa telepono or nagmumuni-muni siya, ayaw niya talaga na nakikita ako na nagpapalakad-lakad sa harapan niya. Syempre mga ate, dinidiskartehan ko na lang. Para sa gayon, kung sakali man na late aalis ang amo ko, kahit papaano ay nabawasan na ang trabaho ko. Mahirap naman kasi na nakatambay ako sa kwarto ko at ang amo ko ay abala sa kanyang trabaho. Kaya habang tumatagal ako sa mga amo ko ay nakukuha ko na ng paunti-unti ang diskarte ko sa trabaho.